Dear Papa Joe, my name is Enya, usa ka inahan ug asawa. I'm one of your followers sa imong YouTube channel. Napaminawa na pud nako tanan nga mga gipang-upload nimo. Usa sa mga nakaagni nako nga musuwat sa kuang kaugalingong istorya tungod sa istorya ni Isabel nga usapod kay inahan saman nako. Makarelate ko, Papa Joe, isip usa ka inahan. Nakapangutan ako sa kung kaugalingon. Unsaon gyud kaha di ay ang buhaton para mahimong perpektong inahan o asawa? Duna bay manual ana para ato lang sundon? Kada usa nato dunay apan, dunay flaws. Walay perpekto nga tawo niining kalibutana. Mao nga chill lang sa mga istorya nga ipang-upload ni Papa Joe. Sama sa akong story nga for sure doon na say mga perfect nga mga sweeto kaayo nga mo comment pero okay lang. Ang importante nga ma-share nako ang akong story para makuhaan ninyo og moral lessons or malingaw mo labi na sa nagsingabot nga Pasko. Enjoy lang and give love on Christmas Day. Kini nga akong istorya dili ni about sa Christmas. It's about life. Nagsugod mo gini nitong high school ko. By the way, niya ako karon sa Bacolod kay taga diri ang pamilya sa akong bana. Pero originally taga Cebu gyud ko. Diha ako nataw, nagdako, nag-high school ug na in love. Ang akong life karon as a mother exactly opposite niya tong dalaga pa ko. I was a typical teenager and a Cebuana. Only child, mao nga medyo may pagka-spoiled brat. Nag-school ako sa kasikat nga Catholic school sa Cebu. Kung naa ka diha nga school, feeling sikat kay ka. I have a best friend nga si Eileen nga anak og dato pud. Unya, spoiled pud siya. Nako. Bisa kay bawo ko nga bad influence siya nako kay lagi siya magdala nako para mukating classes ug absent. Kay adto mig mga party-party bisan asa lang. Laglaag sa mall, adto na mo gustuon nga mong allowance nga hinaguan sa among mga parents. One time, ni cutting classes me si Eileen kay mananaw daw mi og sini sa Ayala. Ug pagsud na mo sa sinihan diha nay mga laki nga nagpaabot na mo kay mga kaila daw to ni Eileen nga iyang gisabot para ipalaila niya nako. Dito nako nakaila si Renver nga maoy nahimo na kong bana karon. Taga Bacolod si Ranver nga nag-eskwela og engineering diri sa Cebu. To cut the story short, nagkauyab gyud mi ni Ranver. Nabuntis ko at the age of 16. Mao ni dili madawat sa akong papa nga usa ka military. Suko kayo siya ni Ranver nga iyaha pa ning gitiunan og pistola. Ang akong mama natagbaw og pugong sa ako ang papa nga hapit na atakihon sa kasuko. Papa's girl ko, Papa Joe. I know, unsa ko kapinangga sa akong papa. Mao nga nagsalig ko nga bisan og mabdus ko, madawat ra ko niya. Posibleng masuko siya at first kay natural ra. So sa kamahan and after a while kung mahupas na ang iyang kalagot, dawaton ra ko niya. Pero sayop ko, tungod kay wa gyud ko madawat sa akong amahan. Dayon iya kong gipalayas. Wa na ko kapadayon og eskwela. Wa gani ko ka-graduate og high school kay suko naman kaayo si Papa. Iya man daw patyon si Ranver kung makit-an niya nga maglakaw-lakaw diya sa Cebu. Mo ni hinungdan nga napugos og undang si Ranver og eskwela sa Cebu. Niuli siyag Bacolod nga dala nako. Isip iyang asawa. Gipadayon ni Ranver ang iyang pagtuon sa eskwelahan sa Bacolod samtang ako nanganak og usa ka batang babae. Dili kay akong amahan lang ang nasuko sa among sayop nga pag-enter sa kaminyoon or matawag tag puyo-puyo kay wa pa mi nakasal ato kay pareho pa mi nga mga minor di edad. Ang inahan ni Ranver nga si Lily or tawgon lang nato siya og Mother Lily, the monster mother-in-law. Maom gyud na itawag ni Eileen niya nga akong best friend kay sige man mi og communicate gihapon sa akong best friend bisan og naa ako sa Bacolod ug siya naa sa Cebu. Doon na siguro mo'y idea nga nung monster mother-in-law ang tawag ni Eileen sa inahan ni Ranver. Yes, sakto mo sa inyong pangagpas. Wa ko na uyon ni. Abi na ko og tungod kay bata pa ko, niadto og wa pay buot. Di ka mao mosabaho sa balay.
Di ka maumatiman sa kong anak nga bago lang nga nataw. Mao sa nay rason nga mas close si Laila sa iyahang grandma kay niadtong bago pa ni siya nataw. Inighilak sa akong anak, dili ko kapahilom kay wa ko'y gatas. Di ko ka ba breastfeed, so naggamit mi og formula. Si Mother Lily ang mukugos dayon sa bata kay iyahang padidihon sa formula. Doon na may helper niya to pero dihang 5 years old na si Laila gipapahawa na ni Mother Lily. Ang among helper kaya dako na daw ang bata o kaya na namo nga mubuhat sa balay. Nakagraduate na si Ranvier sa iyang kurso. Doon na siya trabaho. Kung buto naon maka-afford na siya nga maglahi mi og magkinagalingon pero di gyud siya mo lahi og puyo. Ang kunon ko niya to nga bago pa mi nagsugod nga wa ko'y kamahuan nga trabaho. Pero nausab after 5 years nga nagpuyo mi, nakaton ko based on experience o tungod pod sa pressure ni Mother Lily. Amin ninyo, mura kog dili asawa sa mong panimay, mura kog maid, tungod kay ako ang tanang trabaho. O magluya-luya gud ko, naa sa likod na ako si Mother Lily, nga murag radar ang mga mata. Kining tanan, happy na ako nga gi-embrace og wa ko'y reklamo, kay mao ni ang akong gipili nga kinabuhi. Di man sa ba hinuon tanan, ako agyud ang mulihok kay mo trabaho man sab si Mother Lily. Bali ang akong focus naa sa akong mag-ama. Inya, angay gid nimo silbihan na si Ranvier og si Laila. Kimo nay role nato nga mga inahan o asawa. O kinaw di ka kapang limpyo sa balay. Ako na'y bahala na. Basta si Ranvier, imo ginang atimanon. Gikan siyang sulubon, inighuman niya og kaligo sa buntag, ang imong anak lutuan sa na nimo og healthy nga mga pagkaon. Ayaw permi og dilata. Dapat tuturan nimo imong anak sa iyahang mga lessons, etc. etc. Mao na isulti ni Mother Lily nako. Sa una, doon na pagani ni siya listahan, pero after pila ka semana, gilabay na nako ang papel nga akong gisuwatan sa mga to-do list. Kay na-memorize naman nako ang tanan nga mga buhaton. Nikalma na sab si Mother Lily kay tiguang na ni. Di na kay sige o pangoreksyon nako sa tanan nakong lihok. Pero amot ba nga kung kanusa nakalingkawas nako sa inahan ni Puli man sab ang akong anak ug bana. Usahay makapangutana ko og unsa kahay tan-aw nila nako. Si Ranvier, asawa kaha iyang pananaw nako nga tanan lihok ako'y tawgon. Dili gani kadumdum asa ibutang ang iyahang o gibutang ang iyahang brief. Tawgon pagyug ko, asa daw iyang t-shirt, iyang polo, iyang uniform. Naa daw kunot ang long sleeve mauwaw daw siya sa iyang kamiti nga di siya presentable. Gikan sa brief, sando, panyo, t-shirt, polo, long sleeves o slacks kay plansyado gyud na nako. Di na musuot og dili gyud na nga init-init pa gikan pagplansya ang iyahang suoton. Dili gyud ko ganahan og masakit ko. Kay sama nang hilantan, ubhon or sipunon. Kay lami baya untang ihigda-higda. Lami pa nga dili ibangon inig kabuntag. Pero mapugos ko kay duha na. Katingog ang sigig panawag nako. Enya, asa akong midyas? Asa akong bakos? Usa lang ni sa panawag ni Ranvier nako. Samtang nga akong anak na si Laila, muana pod nga, Ma, asa akong notebook? Asa akong ballpen? Asa akong baon? Himuin niya ako sa akong project sa science. I guess, dilira ko'y naingon ani. Tanan man sigurong inahan, why katungod masakit? Kay ma-disable gyud ang usual routine sa balay. Bangon, samtang makabangon pa. Usa sa mga makadag kapoy nako kung magdalag bisita si Ranvier sa balay. Kasagaran yung mga kauban sa trabaho o mga kliyente. Ako ang mag-serve which is natural rapod sa asawa nga pakanon og silbihan ang bisita sa iyahang bana. Pero nitong adlaw naglain ang akong lawas kailan tanon ko og lami pa unta ihigda. Pero niabot si Ranvier nga nagdaog daghang bisita ng mga kauban niya sa trabaho. Apil pa ang mga asawa. Enya, pagluto og spaghetti para makatilaw sila sa imuhang signature dish. Matod pa ni Ranvier nako. Gibida gud niya ang lami kuno kay kumuluto og spaghetti. Nalipay po ko kay at least proud siya nako. Apili na lang sa bughumba inya ha para katilaw sila sa imong humba nga lami kayo niya lata kayo. Perting lami agud tungod sa kalami makalimot ka sa imong pangan. Matod pa ni Ranvier nga nikatawa og hasta ka proud gud niya nako nga lami jud kuno kay kumuluto.
Ranvir, naglain ba ang akong lawas? Pwede mag-order lang tag pagkaon? Pangutana ko pa niya. Pero gisinghagan ko niya, Papa Joe. Ha? Mag-order? Kung muna, may pawa mi nangarin din nangaon. Nangaon lang tamig restaurant, natos gawas. Puro bilang tuyo diri nga makatilaw sa mga spaghetti o humba. Matod pa ni Ranvir na ako. Diya mi sa kusina niya to, way tao pero kusog ang yan tingog ug nauwaw kay ko. Basin nung nadunggan sa gawas sa iyang mga bisita. Okay, Ranvir. Ayaw nagsingka diya. Magluto ko. Pero matotooran pag yun ha kay mag-prepare para ba ko. Matod ko pa nga to niya. Okay ra. Kay mag-beer pa man ko ni sila. Serve lang sa mi og mani og bisag ko sa nga mapika-pika diya while waiting nga magluto. Tubag pa ni Ranvir nako. Okay. Tubag ko pa sa kumbana. Mao to Papa Joe, pwerte na kong bisiha o pabalik-balik sa kusina, check sa kong niluto, niya serve po ko sa terrace kay naa dito ang mga bisita. Check ko og hurot na ba ang ilahang mani, napabay mainom nga beer ang mga laki or juice sa mga babae. Samtang busy ko nga nagluto, niring ang akong cellphone. Dunay nanawag na ako sa akong messenger, si Eileen nga akong best friend. Tawag lang balik Lin ha, kay busy pa kay ko na mga bisita si Ranvir. Matod ko pa sa akong amiga. Unsa? Naanasab na diha, kada semana naman na sila. Mayon taog, di ka na mo maid diha o magpasilbi. Tubag pa ni Eileen. Hoy, hilom diha, madunggan gani ka na. Badlong ko pa niya nga, kusog na ba kayo ang volume sa kong phone. Di ba gilantan man kain niya? Anong magpakapoy pa magkapag-ayo eh? Pangutana pa niya na ako pag-usap. As if na ako'y choice, no? Kibaw naman ka nga, di asa balay ni mga bisita ni Ranvir. Tubag ko pa. Oo, kabaw kayo ko ana. Pero may pista. Mayon taog panagsaan. Halos kada semana. Unya, kinsa may mabunog trabaho ikaw. Napalimpyuhanan ni kahuman. Hiluan pa na nimo. Huy, hilom taon. Uy, kay madunggan ta. Sige na bay. Unya, natanggabi magstorya ha og dugay ha. Matod ko pa kang Eileen kay matod pa niya. Doon na siya importante nga isultin nako. Pero sa wa pa na ako na off ang among video call ni Sud sa kusina si Laila nga akong anak. Ma, himoy kong pansit kanton be, isa ka lang sa akong kwarto. Matod pa ni Laila. Okay anak, pero na pa may spaghetti luto na. Kinilang si kan tubag ko pa. Ay, later lang ako mag-spaghetti maoy, pansit kanton lang ako. Matod pa sa akong anak, dungan sa pagtalikod dayon saka sa taas nga to siyang room. Nadunggan ni Eileen ang tanan kay wapa diyan ma-off ang call. Nasa Laila no, kasi anyos na di gihapon ka maumulutog pansit kanton. Like father, like daughter gyud. Sorry niya ha, pero diti ka mabasol kay dili ikaw ang nagpa-spoiled anang imuhang anak. Dapat unta, ikaw unta inahan, ikaw tayo disiplina ana. Matod pa ni Eileen nako. Gi-off na lang nako ang call. Kaya as usual, nagsermon na sab si Eileen nako. Naanad naman sa binuong ko. Kaya kibaw man siya sa tanan about sa kong kinabuhi. Pagkagabi, diyang na mauli na ang mga bisita ni Ranvir, akong gitawagan sa messenger si Eileen. Oh, sa may untay isulti ni mo nako, ganiya ha? Pangutan ako pa nga niya. Mayo kinanawag ka nako inya, importante kayo ni nga kung tuyo ni mo. Need kayo ni mo ang break, whether musugot si Ranvir o dili, kinahanglan nga mo rin kag Cebu para sa tong high school reunion. High school reunion? Counted di ay ko nga, wala naman ko kagraduate diha. Pangutan ako pa. Of course, uy, muatin ka ha, palitan ti kag ticket for 2 days, Sabado o Domingo na, ari ka diri. Siya ro naman og di yun nga makahatag si Ranvir ni magduha ka adlaw. Kadugay naman taong nga waka ulit diri oy. It's been 15 years and yeah. Matod pa ni Eileen nako. Wa ko katingog Papa Joe. Yes, it's been 15 years nga gipalayas ko sa kong papa. Tungod kay nabuntis ko. Gimingaw na kayo ko sa kong yutang na tawhan. Mingaw na kayo ko sa Cebu. Most of all, why kabutangan ang kamingaw sa kong parents labi na sa kong mama. On the other hand, si Ranvir nga kumbana bisan og senyorito kayo kay sige lang salig nako nga sinilbihan pero di man siya ingon anak kabati. I have money kay tinagaan ko niya sobra pa sa konsumo. I can eat what I want. I can buy what I want. Mo travel pug mi sa gawas like Hong Kong or Singapore. Kaming tulo sa kong anak. Mula gamig Manila o guman pang lugar sa Pilipinas. Gawas lang sa Cebu. Nagkatroma magud siya sa kong papa. Kay katong ipapatay na unta siya, gibaharan siya, nga di siya patumbon og balik sa Cebu, mga wagid siya ni tunubog Cebu. Hasta ako, di nasab niya papaulion.
Nakaibaw ko nga di gyud mosugot si Ranvier nga muli ko og Cebu pero ako lang gyapon ang gisuwayan. Ranvier, sugot lang good 2 days sa bitaw. Panangin ko pa nato niya. Unya kung mulakaw ka, magunsa naman lang mi diri ni Layla kinsa may mapakaon na. Wala man ay klase unya. Wa po kay trabaho. Ikaw lang gusto mag-prepare sa iyahang food. Magbilin mo ko sa ref daan o mga sayon kayong lutuon. Matod ko pa. Pero wag yun mosugot si Ranvier, Papa Joe. Pila ka adlaw sad nako nga gitimbang-timbang kung angay ba na akong buhaton ang suggestion ni Eileen nga mulakaw na lang nga way pananghid. Anyway, kung nakalakaw na ko, wanay mahimo si Ranvier. Niabot ang adlaw sa kong paglarga. Wag yun mausab ang desisyon ni Ranvier. Ang akong gibuhat, nagtuman ko. Bisan og wa siya ni sugot, nilarga gyud ko. Diyan ako sa Mactan Airport. Usapan ako gitextan si Ranvier nga nabot na kog Cebu. Puwerte niyang sukua, pero ako siyang gipasabot. Nadugay, nakasabot raman pud siya. Wa na siya mabuhat pa. Sige, 2 days ra ha. Kinahanglan Sunday mabalik na ka diri sa tua. Matod pa ni Ranvier. Nalipay kay ko. Sakto gyud si Eileen. Kung makalakaw na ko, mapugos na lang og sugot si Ranvier. Kay wa naman siya mahimo. Pagawas gyud ako sa airport, nakatuwang ako mga luha nga nasimutan nako ang pamilyar kayo nga baho sa Cebu. Wag yung makatupong sa imong kalipay kung makauli ka sa imong beloved place nga dadak-an og naandan. Gisundo ko ni Eileen sa airport. Nidiritso mi sa Ayala o dito mi nag-lunch. Then nangadto mi sa uptown sa may Mango Avenue. Then niagi mi sa among school. Nakatuo na sa mga luha pagkakita nako sa akong school before. Pagkadaghan og mga nindot nga mga memories nga di nako malimtan. Labi na gyud sa akong paborito na mga bookstore nga mao'y tambayanan namo sa among classmate before. Human sa uptown, gidala na sa ko ni Eileen sa downtown. Naglakaw-lakaw mi sa kulon, hangtod nga naabot pa mi og Carbon o Tabuan Market. O pagkagabi, nangaon mig barbecue diha sa Larsian. Wow, wa ko nag-expect nga dako nagkikusaban ng Cebu no. Mas samo karon, daghan na kayong tao niya, daghan na sa kayong mga tag-as nga building. Sa una, Metrobank Ras May Fuente ay ang pinakataas nga building diri. Matod ko pa nga to niya. Yes, sakto kay niya, dako kay kausaban ng Cebu. Mas masyak pag yung kaugma during sa reunion inikakita nimo sa itong mga classmate o itong mga batchmates. Moten ra ba imong crush sa una, katong varsity player sa basketball? Igor ako ni smile kang Eileen. Yes, tinuod gyud sa una. Dagan kayo kog mga crush nga mga gwapo. Dagan man sa punta nga naibog nako pero si Ranvier gyud ang akong gipili. Ug tuod man pagkaugma, mao na nga among class reunion. Sakto si Eileen, nasya ko sa akong mga nakita nga mga classmate ug mga kaila sa una nga labi na gyud si Wendell nga crush ng bayan. Nga sa una, tungod kay maayo kayo mo duwa og basketball. Oh no, naunsa man na siya oy. Hunghong ko pa nga to kang Eileen. Unsa naunsa? Di naupaw na. Sino na kay gaagtang og bona tubag pa ni Eileen. Gawa sa padung na nga maupaw si Wendell, naitumsab siya. Dili na siya hunk. Actually, di kay si Wendell ra ang nausabahan namo nga nausab. Ang uban namo mga batchmates nga mga babae nga mga sexy kayo ug sikat kayo sa una, karon dili na mailhan kay nanambok na. Mao din i-reunion, pangutana ko pa nga to kang Eileen kay imbis nga mag-enjoy ug magkihalubilo ko sa akong mga old classmates and batchmates, nag-iyahay raman og grupo-grupo. Kung kinsa tong mga suod sa una, mao ra siya nagtapok-tapok. Dito na lang mi nag-focus para malingaw og nagahimamatay mi sa among mga ka-batchmates dihang kalit lang dunay bag-o nga ni sud sa venue nga usa ka lalaki nga formal kaayo nga naka long sleeves, naka slacks o in fairness di siya tiguang tan-awon, dilipod tambok. Kinumdum pa kana niya. Si bitaw si Dennis, katong nerd sa section 1 ba? Nag-chat mi sa Facebook, single pa daw na siya. Pareho nimo, dili unta mo attend pero ako nang i-convince pagkaibaw niya nga mo attend ka. Matod pa ni Eileen. Ha? Kanong ako mangyud ang imong ipaon nga minyo naman ko? Ikaw na lang unta kay pareho mong single. Tubag ko pa. Unya, kay ikaw maiyahang gusto. Crush daw kuno kay kaniya sa una. Matod pa ni Eileen nga niagik-ik pa og katawa. Nagpaduong na si Dennis among nimutangan ni Eileen. Sama sa kadaghanan, nausab na po lang ang itsura but for the better. Dili na nerd tan-awon. Murag businessman o nga formal kayo og attire. Pero at least nigwapo siya og nihamis ang naong. Sa una man gud, dunay mga acne ang iyang face. Unya, sige lang naka-eyeglass.
Diyang nakaduol na si Dennis namo na nangid dayon si Eileen nga magkuha og mainom namong tulo. Kami na lang duha ni Dennis ang nagatubang, unya murag magiuwawon gihapon kaayo ni. Igo ra nga nangumusta nako unya wa na nagtingog-tingog. Diha na nahimong tabian nga nakainom na sad og red wine nga dala ni Eileen. Tabian na kayo si Dennis nga sipat na kayo. Sige nag-istorya og mga jokes nga kasagaran ra ba. Siya mga jokes na kadungog nako. Pero para niya, ug para di sad siya ma-offend, mukatawa na lang pug ko. Si Eileen nga nakainom na sab og ilimnong makahubog, sige naglakaw-lakaw nga murag tuyuon niya nga makalugar min duha ni Dennis. Enya, pwede makig-dinner nimo ugma sa gabi eh? Pangutana pa ni Dennis nako. Ug nakalitan kay ko. Ha? Dinner nga naman, minyo naman ko. Sunod-sunod ko pa nga tubag nga to niya. Oh, kay baw ko pero wa may mali siya ang akong invitation nimo. Friendly dinner ra gyud. Gi-invite man sab nako si Eileen, balik kitang tulo. Mangaon sa gawas. Matud pa ni Dennis. Sorry Dennis ha, pero wa na ko ugma sa gabi eh. Mubalik na ko Bacolod. Tubag pa nako niya. Nagubang yung naong nga murag naguol sa iyang nadungog nga mubalik na ko Bacolod. Pagkatataod, nanangid nga muuna siya uli. Wala na, si Dennis og nakauli na. Naka-decide na pud mi si Eileen nga manguli na sab. Iya kong gihatod sa hotel nga ako ang gistayhan. Dayon niuli na sab siya sa ilaha. Wala pa ko mahuwasi sa akong nainom, labi na nga di ko anad og dali ra kay ko matamaan. Tungod siguro sad sa akong nainom, nakabaton kog kaisog nga buhaton ang usa ka butang nga dugay na unta nako nga angay buhaton. Puslan man nga nakakog Cebu. Gusto ko nga makakita sa akong mga ginikanan pero mahadlo kayo ko. I know nga hangtod niya itong higayuna, nasuko gihapon nako si Papa. Doon na maguyitig balita nako nga parinti ra sab namo. Pero lahi si Mama, lahi magyud ang inahan. Kalmado og humog ang kasing-kasing. Actually, doon ako yung number sa kong mama kay magtawganay man mi usahay. Kanang di makabantay ang akong amahan nga magtago-tago siya og tawag nako. Naka-decide ko nga tawagan ako ang number sa kong mama kay gusto ko nga makikita niya and hopefully pud sa kong papa. Unta, kay gimingaw na kay ko nila. Gusto ko nga makakita nila bisag kadyot lang before ko mularga sa Bacolod. Hello ma, si Enya ni, nako sa Cebu karon. Matod ko pa sa kong mama. Unsa? Niya kag Cebu? Kau ba ni mo ba nag-anak? Pangutan na pa sa kong inahan nga lipay pud kayo nga nakadungog sa kong tingog. Dili maoy naginusara lang ko diri para mo-attend sa mong class reunion. Pero sa tinuod ma, number one nga rason nga nilarga ko diri, paingon diri, bisan ug wa ko tugti ni Ranvier kay para makakita nimo og ni Papa kay it's been 15 years. Gimingaw na kay ko ninyo ni Papa ma. Matug ko pa nga naghilak og nibako pod si Mama sa pikas linya. Inya, magkita ta. I-text na ko ang imong lugar kung asa ta mag-abot. Matud pa sa kong mama. Ug tuod man nag-text si Mama sa usa ka address balay sa amo ra pong paryente. Wa ko magdahom nga after 15 years makagakos na kong balik ang akong inahan. Tiguang na kay siya. Lahi na ang iyang pictura niyatong pagbiya nako sa una. Nangunot na ang iyang panit ug niwang na pud si Mama. Kumusta naman si Papa ma? Wa gyapon ko niya mapasaylo? Igo lang nang hupaw ang akong mama. Kibaw ko nga hangtod niya itong mga panahon na suko gyapon si Papa nako. Ambot ng tawhana, sobra kayo kataas og pride. Matod pa ni Mama. Kung pride lang, pwede na kong tunlon. Pwede ko nga muluhod siyang atubangan. Di ko mutingog hangtod nga iya ko mapasaylo. Pero si Papa, lahi kayo og prinsipyo. Tungod sa iyo guro sa iyang pag-brought up siyang pamilya niya. Iyang Papa magud usa ka kernel og principal po ang iyang mama nga maong gipadako siya og training nga purting istriktuha. Mao siguro hasta siya nahimo na sad nga istrikto kaayo. Labi na nga dako po siya og ranggo sa military. Gawa sa strikto kayo ang akong Papa, perfectionist pa gyud. Dili gyud siya mo dawat nga ako nga iyang one and only daughter. After sa kadako siyang damgo para nako. Pero ang ending, high school dropout kay nabuntis og sayo. Actually, the other night, nag-uol kayo ko dihang nagsulti mi si Mama sa phone. Enya, magkita ta ugma mga alas 7 sa gabi. Matud pa sa kong mama. O ma, sige, mo na ako sa tuang sabot. Dali ko pa nga tubag niya. Pero ang tinuod nag-uol kayo ko niya tong aktuha kaya nga akong flight pagkaugma pagbalik sa Bacolod kay 4:30 sa hapon. Unya si Mama makikita na ko alas 7 sa gabi. Di na ko palabyo nang giingon na ato nga talagsaon nga paghitabo. Musabot-rabot siguro si Ranvier.
kung di ko makauli sa iyang itagal na ako nga adlaw. Pagkaugman ako nakabaton og kaisog nga tawgan ang akong bana. Hello Ranvir, di ko madayon og uli ugma ha, basin Lunes na ko makauli diha. Matod ko pa nga to niya sa phone. As expected, ni Sinta dayon ang tingon ni Ranvir. Unsa? Ngano man? Nagkita mo sa mong uyab diha? Nagkita mo sa mong crush sa una no? Mo-extend ka kay para mag-date-date mo? Ha? Matod pa ni Ranvir. Pataka ra mga oy. Mo-extend ko kay magkikita si mama nako karong gabi eh. Tubag ko pa. Nahilo mo kadyot si Ranvir. Unya taon ni tingog nga kalmado ana ang tingog, pero halata gihapon nga dunay kasuko. Nganong karon pa man inya? Kadugay na 15 years ikalimtan kanila. Gidisown kanila ilang kaugalingong anak. Unya karon sa ingon anak lang kadali. Makikita ka? Sorry ha, pero dili pa time. Wapo kalimot silang gibuhat nako. Di ko musugot nga di ka masakay sa imong flight. Kinahanglan nga makauli gyud ka karong adlaw. Kay og dili. Ngano man Ranvir? O kung di ko mauli karon unsa may imong buhaton? Pangutana ko pa. Kung di ka kauli karong adlaw, ayon na lang gyud uli diri. Wa na kay sak-an, wa na kay bana, wa na kay pamilya. Wa na kay maabtan diri sa Bacolod. Nakahila ko pag off ni Ranvir sa iyahang phone. Wa ko niya tagay chance nga maka-explain. Di siya maminaw nako. Mas gipili nako ang akong inahan Papa Joe. Wa ko ni sakay sa kong flight nga 4 PM. Hinuon ng andam ko aron pag-meet sa kong mama. Samtang nagpahatod kong taxi paingon kang mama, nagpray ko nga hopeful unta ko nga unta naasid si Papa. Unta nakapasaylo na siya nako. Pero diyang nagkita mi si mama, wa si Papa. Pero bisan pa wa si Papa, bisan pag nasuko si Ranvir nako, wa ko nagbasol. Nalipay kay ko nga nakakita sa akong inahan. Kumusta man ang kinabuhi ni mo nga minyo Enya? Pangutana pa sa akong mama. Diri ka nako. And supposed to be motubag unta kog okay lang ma. Happy ko sa akong bana og anak. Pero amot ba nga wa man ko kapamakak at tubangan sa akong inahan. Hinuon gitubag nako siya og hilak. Dali ra kay nakasabot ang akong mama nga dunay something sa mong pagpuyo ni Ranvir. Dili ka malipayon? Pangutana na sab niya nako. Wa na ko kapugong og akong gisulti niya tanan gikan gyud sa day 1 sa mong pag-abot sa Bacolod gikan sa maltreatment sa kong mother-in-law nako. Hangtod karon sa pamaagi sa pagtatar ni Ranvir nako og pagpadako niya sa among anak. Nangupaw si mama og iya kong gigakos. Basta ni ara ko permiin niya. Kung makinahanglan kag tabang nara ko. Mao niya akong masulti nimo. Isip usa ka ginikanan. Wala na tay laing priority gawa sa atong mga anak. Butan kay nga akong mama Papa Joe. Lahi siya sa akong papa nga isog ug ma-pride ug madinumtanon. Kung pareho lang unta sila si mama og prinsipyo sa kinabuhi basin nadawat nami ni Ranvir karon. Pero lahi-lahi ang tao Papa Joe. Bisan ang akong kaugalingong anak nga akong gimabdos og 9 months sud sa kong tiyan, lahi og taras. Pagkaibaon niya nga di ko makauli, nanawag din siya nako. Ma, asa naman ka? Nganong wa man ka nakauli? Suko ra ba kay papa nimo? Matud pa ni Laila nako. Sorry nak, gusto gyud ko muli. Pero imong lola man gud gustong makikita nako. Tubag ko pa. Unya, human naman kahamog kita unsa pa may mong gidugayan, balik na diri. Matud pa niya nako. Dili na ko pabalikon sa imong papa Ranvir diha. Wa na daw ko'y ulian nga pamilya. Tubag pa nako. Ay, simple raman na ba? Mangailag pasaylo dayon ni Papa. The usual thing nga imong buhaton good permi. Mangailag ka daig sorry ni Papa, okay na. Sige na uli na dayon. Matod pa sa akong anak. Dili pagyugo ka uli nak. Ningon magud si lola nimo nga basin gusto makikita nako imong lolo. Mo extend kog another 1 day. Basin malukmay pa day ang akong amahan. Ha? Malukmay magkahato nga ika may giingon nga wa na kailha. Uli na maoy. Ano pa expect ana kay gusto na gyud nila unta sa una pa. Kabalo naman sila kung asa ta puyo nganong wa man sila nangari diri. Wa gani sila kakita nako. Muna ma, ayo pag-expect. Pero Laila, naglaom gihapon ko. Bisag 1 day lang, tubag ko pa. Wagi ko magdahom nga musinta sa kasuko ang akong anak. Ma, klase na ko tomorrow, way mo timan nako. Di nako, love ni mo ma. Sige kung anak ka diya, di man kakamuli, okay lang. Pero di na ko mo istorya ni mo hangtod sa hangtod. Gi-off dayon ni Laila ang phone.
Siyog tawag pero di gud niya tubagon. Nag-explain ko niya through text and sa FB Messenger nga di na siya masuko nako pero wa gyud siya mo reply. Pagkaibaw ni Eileen ni Igor ani nga nangyamids ako ang best friend. Matingala pa magkaanoy nga kaspoiled na imong anak, like father like daughter gyud na kayo. Matod pa ni Eileen nga pasagdan lang kuno nako si Laila nga makasabot ra daw ni. Mas unahon kuno nako ang akong relasyon sa akong mga ginikanan. Pero yung duha nga hopeful si Eileen nga unta anytime nitong adlaw makadawat ko og tawag gikan sa akong amahan. Nagampog yung duha og tuod man gidungog ang among pag-ampo. Gitawagan ko sa akong mama nga gusto sa akong papa nga papalion daw ko sa mambalay. Magpaabot siya. Nanghilak min duha si Eileen sa kalipay. Wa naglangan si Eileen, gihatudayon ko niya sa among balay. It's been 15 years nga wa ako katunob sa among balay. Nagtanaw pa lang ko sa gawa sa amua nakahilak na sab ko. Nganuman, nganong kinahanglan pa nga ingon ani ang mahitabo. Nganong nalayo pa ko sa amua. Nganong mura mo estranghero na ko sa amuang kagulingong balay. Sige girl, dili na lang ko kutob. Good luck ha, tawagi lang ko magkinaunsa. Matod pa ni Eileen na ako, then nag-drive na siya palayo. Ako na lang. Suddenly, nangurog ang akong tuhod sa kakuyaw. Murag kabalikon ko sa akong agi, pero di ko pwede nga maghadlok-hadlok. I've been waiting for this for years. Unya sa kalit lang, nakadungog pamilyar nga tingog nga nagtawag sa akong pangan. Dayon niya, ang akong papa, ang akong nakita sa gawa sa mong gate. Halos di na ko makailan niya kay sama kang mama na tiguang na pud siya. Pamin ako pa. Matod ko pa niya dungan sa pagkuha siyang kamot. Dali, dayon, naganda mong pagkaon si mama nimo. Matod pa sa akong papa nga nitalikod og padungsod sa amua ug nisunod lang pud ko niya. Sa una-una nga until now, wa gyapon mausab ang akong papa. Striktohon gyapon. Di gyud niya kinaaya ang magakos-gakos ug magilak-hilak. Isugon gyud siya. Pirmi. Kikan sa una hangtod nga tiguang na. It's a reunion namong pamilya. Abi na ko og pag-uli na ko sa Cebu para lang sa 2-day class reunion. Pero wa gyud ko mag-expect nga mahimong family reunion po di ay. Nagdungan mig pangaon tulo sa akong mama ug papa. It was one of the memorable nga nahitabo sa akong kinabuhi. Human sa mga pagpangaon, doon ay gipangutana ang akong papa nako. Nakahibaw ka ba nganong suko kayo ko ni Renver? Ha? Oo. Kahibaw ko. Natural raman siguro sa amahan nga masuko kay naguba ang akong kaugmaon. Wagan ko ka-graduate sa high school. Tubag ko pa. Di ka na mo'y akong nasukan. Naaraman ng eskwelahan. Pwede na ka mong balik og eskwela bisag unsang orasa. Ang akong nasukan tungod kay gipalayo kaniya nako sa dili pa unta saktong higayon. Di pa ko andam ni anto nga mawa ka nako. Pila pagoy edad nimo? 16? Unya samot nako nga nasukan kay nahibaw-an nako ang imong kapait nga kahimtang didto. Wa kaniya panggaa. Weak siya nga pagkalalaki. Wa ka nako padaka para lang maltratuhon sa iyang inahan. Unsay iyang gibuhat? Gipaglaban ba kaniya? Wala. Hangtod karon inya. Wa gyapon kapasar si Ranver nako. Wa ko magdahom nga nakahibaw de si papa sa naitabo nako. Matod pa niya as a military man. Doon na siya kapasidad sa mga information bisan og tuwa pa ko sa layo. Abot ko no dito sa Bacolod ang iyahang mga gaway pero bisan pa og aware siya sa naitabo nako. Wa siya mobuhat og moves kay gusto niya nga ako mismo ang mo-surrender o mubalik sa amua. Pero wa gyud nako buhata. Ingon ana ko kalig-on og determinasyon nga gibarugan gyud nako ang akong desisyon. Pauli sa Bacolod inya. Kuhaay mong anak og balik din ni Puyo sa tua. Duwaton ko kamo og sa akong apo. Pero si Ranver, di na ko madawat. Kamo lang sa akong apo. Matod pa sa akong amahan. Speechless ko, Papa Joe. Abi na kong madawat na ko ni Papa. Yes, technically, nadawat ko niya. Pero kaming duhara sa kong anak. Si Ranver, mag-unsa naman lang siya. Unsay mag-unsa si Ranver? Pangutana pa ni Eileen nako, di nakahibaw siya sa kondisyon ni Papa. Naghuna-huna gyapon ka ni Ranver nga di naman gani ka papulion sa inyuha inya.
Kibaw ra ba ko sa iyahang treatment nimo? Kay saksi ko kada mag-video call ta nga basta-bastahon lang kaniya og kasaba bisan na pay makadungog nga lain tao. Kung makasugo siya nimo, murag dili asawa, murag kadiyag katabang. Matod pa ni Eileen nako. Sakto si Eileen. Kung dunay usa ka tawo nga nakaibaw sa kuwatanan, mao kana si Eileen, Papa Joe. Pero minyo ko, bana nako si Ranvir. Ug labaw sa tanan, mahal nako siya. Adlaw nga Martes, nakauli ko sa Bacolod. Gubot kay ako nahuna. Wa ko masayod kung unsay angay na kong buhaton. Gusto na ko nga mobalik og puyo sa Cebu sa akong mga ginikanan, pero di po ko gusto nga gubon na ko ang akong pamilya. Sigurado magyug ko nga di pod mukuyog si Laila nako. Nag-expect na ko daan nga nag-abot na ako sa mga problema na pod ang akong atubangon. Ang kasuko ni Ranvir o sa akong anak, darin nako. Pero abin mo, Papa Joe, lahi ang akong naabtan. Pagsuod na ako sa Mambalay, doon na pa'y banner si Ranvir o Laila. Welcome home, Inya. Mao ni nakasuwat sa banner nga gipapilit sa mong sala. Doon na pa'y mga balloons o flowers. Unsay naa, doon ay party. Pangutana pa, nako kang Ranvir o Laila. Ikaw ma, ang naabot, maong among gi-welcome. Nahadlok manggod kayo si Papa nga di na ka mo balik. Kinsa na lang muluto na kong pansit kanton, kinsa na lang mo andam sa kong uniform, kinsa mo himo sa kong assignment, tubag pa ni Laila nako. Dungan sa pag-amin, unya hug nako. By the way ma, gi-accept na ti ka sa Facebook, pero mao lang gihapon ang imong mga post. Ako naman gihapon pictures tanan, matud pa ni Laila nako. Wa ko'y Facebook account sa una, Papa Joe, pero naghimo lang yun ko para ma-friend nako ang akong anak. Pero wa niya gi-accept, kaya di siya gusto. Friends me, kay mahadlok siya nga pataka ko og comments niyang Facebook. Or basin, hilabtan ako ang iyang mga post. Sa messenger mi friend sa akong anak. Pero karon nalipay kay ko, kay gi-accept ko niya. Unya, taud-taud si Ranvir na sa maniduol og ningon nako nga, sorry niya. Matod pa niya. Sorry sa asa, di ba dapat magsorry ko nimo? As usual ako mang gimangay pasaylo nimo. Pero sa tanang arguments nato, bisan og ako pang bisan dili pa ako ang sayop. Himala lagi kayo nga ikay magsorry na ako karon. Tubag ko pa. Ngano di pwede nga mag-usab ang tao. Pangutana pa ni Ranvir nako. Nabaguan kay ko silang treatment nako, Papa Joe. Muro ba dako kayo nga milagro, pero later on nasayran nako nga dunay usa ka tawo nga nagpahibaw nila nga posible kong mawa nila. Si Mama di ay ang akong inahan mismo ang nitawag kang Ranvir og ni warning sa gustong may tabo sa kong papa nga pabalikon kong Cebu o pabiyaan si Ranvir. Di gusto si Mama nga maguba ang akong pamilya. Matud pa ni Mama nako nga why perfect nga asawa o mag-asawa. Pero doon na pa'y chance nga magbago ug mao to, Papa Joe, ang gibuhat ni Ranvir. Nakarealize siya sa iyang pagkuwang nako, sa iyang pag-take it for granted nako. Di siya gusto nga mawa ko sa dayon. Much more nga mawa po niya ang akong anak. Kay basin og dadon nako sa Cebu ug mabiyaan siya. Sa pagkakaroon, Papa Joe, dako nagkausaban si Ranvir. Mas sweet, mas thoughtful, unya nag-hire na siya og helper nga makatabang-tabang sa buluhaton sa balay. Samtang akong amahan, wa gyapon na usab ang iyong nahuna. Pero at least maka-istorya na siya nako karon. Pero di gyapon siya kadawat ni Ranvir. Kay matud pa niya, wa pagyapon kapasar sa iyang standard. Muna akong gi-wish nga unta sumabot nga Pasko, unta makadawat na si Papa sa unti buong pamilya. Unta madawat na niya si Ranvir para makabisita na pudmig Cebu ug magka-reunion mi sa akong mga ginikanan, si Ranvir ug si Laila. Tapuson na sa nako din dapita ang akong istorya, Papa Joe. Kay taas na kaayo. Daghan kayong salamat sa pagbasa ug more power sa imong YouTube channel, and God bless. Imong magtatampo, Enya.